Yung sikat at bestseller na novel writer ni si Paulo Coelho ay nagsabi, "You can become blind by seeing each day a similar one. Each day is a different one. Each day brings a miracle of its own. It is just a matter of paying attention to this miracle." Maaari nating sabihin na maraming tao nung panahon ni Jesus na naging bulag o piniling magbulag-bulagan kaya hindi nila nakita ang mga himala na nangyayari sa harap nila. They failed to see the miracles happening right before their eyes. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang pagtangis. Hindi, ayon sa mga commentator, gospel commentators, hindi lang pagluha, hindi lamang pag-iyak ang ginawa ni Jesus, kundi talagang pagtangis, pagtaghoy ng patungo sa Jerusalem at nang makita niya sa malayo ang siyudad ng Jerusalem. Tumangis siya sapagkat nakita niya ang malagim, na-foresee niya ang malagim na kahinatnan o ang mangyayari sa siyudad na ito. Jesus is also weeping for the people, saying to them, "You did not recognize the time of your visitation." The visitation Jesus speaks of is a special divine intervention. Ang visitation na tinutukoy ni Jesus ay ang pagdalaw ng Diyos sa kanyang bayan para maghatid ng pagtutubos o redemption. Ito mismo yung ipinahayag ni Zechariah nang ipanganak ang kanyang anak na si John the Baptist. Sabi niya, "Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has visited and brought redemption to His people." My dear friends, God's visitation brings an outpouring of grace. Sa tuwing dinadalaw tayo ng Diyos, at ito'y patuloy na nangyayari dahil patuloy na dumadalaw ang Diyos sa atin, isang himala ang nagaganap. Bumubuhos sa atin ang biyaya ng Diyos. Paano nga ba natin matatanggap ang pagbubuhos ng biyaya? To accept this grace is to accept and to respond to the call to conversion and salvation. Nasa ikalawang araw po tayo ng pagnonobena para sa kapistahan ng ating patrona, Our Lady of the Miraculous Medal. Ang tema nga po natin sa taon na ito ay "Bahagi ako ng himala sa mira." Pakiulit nga po. Sana kumbinsido tayong lahat dyan. Ng bawat isa sa atin ay talaga namang maaring maging bahagi ng himala sa mira. Kailangan ilagay natin ang tema natin sa konteksto ng Ebanghelyo ngayon. Sinasabi sa atin ito na patuloy tayong dinadalaw ng Diyos. Muli, ang bawat pagdalaw ng Diyos sa atin ay isang pagbubuhos ng biyaya, kung kaya't ito'y isang himala. Ang tanong, nakikilala ko ba ang Diyos sa kanyang pagdalaw sa akin? Do I really recognize God every time He visits me? I can only recognize God's visitation and respond to it accordingly only
with a converted heart and an enlightened mind. Una, tigit sa lahat, ang pagdalo ng Diyos ay lagi isang panawagan sa pagsisisi at pagbabagong buhay. It is always a call to a deeper conversion in my life. At yan yung nabigong gawin ng mga taga-Jerusalem kung kaya't si Jesus ay tumangis na naghoy. Ngayon, ang tanong ay, bibigyan ko ba ang Panginoong Yesus ng dahilan para muling tumangis dahil sa kabiguan kong makilala ang pagdalaw ng Diyos? Sang-ayon ako kay Paulo Coelho, we miss a lot of miracles because we choose to see each day as a similar one. If only we can see that each day is a different one, each day can bring a miracle of its own. Again, it is just a matter of paying attention to this miracle. Kung magagawa lamang nating buksan ang mga mata at puso natin, makikita natin ang napakaraming tanda ng pag-ibig ng Diyos everywhere. Miracles happen every day, every moment, in fact. You just have to change your perception of what miracle is, and you will see them all around you. Sabi nga ni Albert Einstein, there are only two ways to live your life. One is as though nothing is miracle. The other is as though everything is a miracle. Ano nga ba ang himala? Para po sa akin, ang himala ay ang pagpapamalas ng pag-ibig ng Diyos. Miracles are expressions, manifestations of God's love. Meron pa bang mas hihigit sa pag-ibig ng Diyos? Indeed, each of us can be an instrument of God's visitation, a conduit of the outpouring of God's grace, a manifestation and expression of God's love. How? Paano natin ito magagawa? We can share our blessings to others. We can show compassion to the suffering afflicted. We can do something to alleviate the situation. We can feed the hungry, welcome strangers, care for the sick. We can bring the good news. We can bring the good news and be good news to others. We can give more of ourselves in the service of our parish community. We can be generous in giving affirmation and appreciation to one another. We can be merciful to the morally weak, be patient to those struggling to change, and be forgiving to the wrongdoers. We can be all this. We can do all of this because we are God's miracles. Kaya, paano ako magiging bahagi ng himala sa mira? Sa tuwing na ipadarama o na ipararanas ko ang pag-ibig ng Diyos, nagiging bahagi ako ng himala. Nagiging himala ako. Someone said, seeing a miracle will inspire you, but knowing that you are a miracle will change you. Ang mga mag-aasawa, nung ikinasal sila, ay nangako na magsilbing himala
sa isa't isa at sa pamilya nila. They committed themselves, you committed yourselves to be a manifestation of God's love. May nabasa akong post sa Messenger galing kay Cherry. Sabi ay, hindi naman siya nagsabi nito, kundi napulot niya lang din sa kanto-kanto. Sabi ay, where there is great love, there are always miracles. Kaya kung nabasa po ninyo, nakasulat dun sa arko, ay miracles o miracle of love. Ang mga mag-aasawang mga couples na naririto ay magsasariwa ng kanilang pangako na maging buhay na salamin ng pag-ibig ng Diyos at maging miracle of love, himala ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya salamat po sa mga mag-asawang nagsisilbing buhay na tanda o himala ng pag-ibig. Kaya sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko ang mga mag-aasawa, couples, na magre-renew ng kanilang mga ipinangako sa isa't isa. Magsitayo po ang mga magre-renew. Ayan. Okay. Sayang di pa ako nakahanap no? Kaya para ilabas na rin po, kung meron lang naman, kung wala kayo ay okay lang din naman, no? Pero ilabas po ninyo at hawakan ninyo inyong mga singsing, no? Ibigay ninyo sa inyong kapartner. Kaya wala, pwede kayo manghiram sa mga katabi ninyo, manghiram muna kayo. Okay? Sige po. Brothers and sisters, you have come here today to seek the blessing of God and of His church upon your marriage. I require, therefore, that you promise, with the help of God, to fulfill the obligation